Isang pagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Espalo, ang ating lalahagrutunan para sa daily devotion na pinamagatang See Through the Eyes of Faith. So, panibago po tayong series at ang series pa ngayon is 7 ways to navigate the unknown. So, yung scripture natin ngayon is 2 Kings chapter 6 verses 15 to 17. And sinasabi na, when the servant of the man of God got up and went out early the next morning, an army with horses and chariots had surrounded the city. "Oh no, my lord, what shall we do?" the servant asked. "Don't be afraid," the prophet answered. "Those who are with us are more than those who are with them." And Elisha prayed, open his eyes, Lord, so that he may see. Then the Lord opened the servant's eyes, and he looked and saw the hills full of horses and chariots of fire all around Elisha. Sa Tagalog, kinabukasan gumising ng maaga ang katulong ni Eliseo. Nakita niya mga sundalo na nakasakay sa mga kabayo at karawahe na nakapaligid sa lungsod. Sinabi niya kay Eliseo, "Ano po ang gagawin natin, amo?" Sumagot si Eliseo, "Huwag kang matakot, mas marami tayong kasama kaya sa kanila." Nanalangin si Eliseo, "Panginoon, buksan po ninyo ang mga mata ng katulong ko para makita siya." Binuksan ng Panginoon ang mga mata ng katulong at nakita niya na puno ng mga kabayo at karawayang apoy ang kaburulan sa paligid ni Eliseo. So, yung scripture po lang ngayon is number 1. Life is full of uncertainties. So, meaning, hindi natin alam ang lahat na nangyayari sa buhay natin dito at dito sa mundo. Maaring mabago yung sitwasyon, mga plano, at mga pangarap natin sa buhay. So, ang mga hindi inaasahang pangyayari ay bahagi iyon ng ating paglalakbay dito. At bahagi ng buhay natin yun. So, life is full of uncertainties. Number 2, there is no uncertainty in God. So, meaning, sa kabila ng mga bagay na hindi sigurado sa ating buhay, nanatiling tiyak ang Panginoon Diyos. Siya ay hindi nagbabago at laging tapat sa kanyang mga pangako. So, hindi katulad ng iba natin, hindi katulad ng ating ex, hindi katulad ng mga kaibigan natin na puro sabi. Si Lord God, kapag pinangako niya, is tutuparin niya. So, there is no uncertainty in God. And number 3, we see with the eyes of faith. So, meaning, ang pananampalataya ang magbibigay sa atin ng kakaibang pagtingin sa buhay. Kahit hindi natin makita yung resulta or kasagutan agad, naniniwala tayo sa mga bagay na hindi pa dumarating at darating pa lamang. So, we see with the eyes of faith. So, bilang application natin sa buhay, number 1, see through the eyes of faith. Meaning, sa halip na mag-focus ka sa mga problema mo, sa mga fears mo, takot, piliin mong manampalataya sa positibong resulta. No? Kahit hindi mo iyon nakikita. Parang, lagi ka lang think positive, no? Huwag kang mag-iisip ng mga puro negatives. Kasi kapag puro nega ka, malamang puro nega na yung mangyari sa buhay mo. Kaya always think positive ka, hindi mo pa nakikita yun. Halimbawa, sa bawat pagsubok, imbis na paghinaan ka ng loob, iniisip mo na may gindaan yun para matuto ka, no? At maging mas malapit ka sa ating Panginoon Diyos. So, let's see through the eyes of faith. Number 2, fear no one when God is on your side. So, meaning, kapag alam mo kasama mo ang Panginoong Diyos, hindi mo kailangan matakot sa anuman, sino man, no? Dahil alam mo may protection ka. Dahil alam mo kasama mo si Lord sa buhay mo na nasa paligid lang siya. So, halimbawa, kung ikaw nasa eskwela, kahit mahirap, or may mga taong hindi naniniwala sa'yo, nagtitiwala kang hindi ka nag-iisa at may gabay ka ng Diyos. No? Kaya mas confident kang humarap sa sino man o sa mga anumang hamon na darating sa'yo. So, let's fear no one when God is on your side. So, huwag tayo matakot kasi nandiyan naman lagi si Lord. Hindi niya tayo babayaan. Trust Him. And lastly, number 3, navigate the unknown with complete trust. So, meaning, kahit hindi mo alam ang lahat na nangyayari, naniniwala kang gagabayan ka pa rin natin Panginoon Diyos sa tamang landas at tututo ka magtiwala kahit sa mga hindi pa sigurado na bagay. Ayun yung sasabi ko kanina. Kahit hindi pa sigurado, tignan mo yun ng positive, no? At ang resulta nun is talagang maging positive. So, halimbawa, kapag nagtatapos ka ng pag-aaral, no, at hindi ka pa sigurado sa maging work mo or sa maging tatahakin mong buhay,
magtitiwala ka na gagabayan ka ng Panginoon Diyos patungo sa tamang landas at sa tamang panahon. So, let's wait God, no? Sa kanyang plan. Kasi, when the time is right, the Lord will make it happen. Sabi nga sa Isaiah chapter 6:22 ata yan. So, let's navigate the unknown with complete trust. So, let's trust Lord, no? Put on trust in our Lord God, Jesus Christ. Kasi, walang imposible sa Kanya. With God, nothing is impossible. So, ayun lang po yung aking natutunan sa daily devotion. Lagi matutunan kayo, may share sa iba, at syempre mga play sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.